Magandang gabi po sa bawat isa. Good evening po. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa It's More Than a Song. Ako po si Pastor Mark. At ngayong gabi pong ito, hayaan niyo po na tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Diyos dahil tulad nga sinabi natin Panginoon, hindi lang sa tinapay na mabuhay ang tao, kundi sa bawat salita na mapatawid sa bibig ng Panginoon. Napakalaga po sa ating buhay na tayo po ay makapakinig ng salita ng Diyos. Kung gaano kahalaga ang ating pagkain pisikal, ay ganoon din po kahalaga ang ating pagkain espiritual. Ang salita ng Panginoon, ito po ang nagsisilbi nating pagkain espiritual na kung saan dito po tayo lumalago, lumalakas at tumitibay ang ating pananampalataya. Sa buhay ng isang tao, hindi lang yung isang physical na katawan ang mahalaga, kundi higit sa lahat ang ating spiritual. Dahil ang ating physical na katawan, ito po ay babalik sa alikabok o sa alabok, pero ang ating spirito po ay uuwi sa Panginoon kung tayo ay mayroong pananampalataya kay Kristo Jesus bilang siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga po, sabi sa ating title, What is your purpose in life? Napakahalaga po sa bawat isa na niyalang ng ating Panginoon na malaman natin kung ano ba yung layunin ng Diyos sa ating buhay. Ano ba yung layunin ng ating buhay? Bakit ba tayo umiiral dito sa mundong ito? Na pagkatapos ng lahat ng bagay, saan tayo pupunta? Ano ang kasunod ng buhay na ito? Natulad po ng ating mga nauna na video na in-upload sa YouTube, maging sa page natin na It's More Than a Song. Ang aking pong sinare doon ay walang iba kundi ang Diyos ay mayroong purpose sa bawat isa. Mas higit pa sa inaakala mong pinaka-pangarap mo sa buhay mo, ang pinapangarap para sa iyo ng Diyos. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ay nagtiis ng lahat ng hirap at sakit upang tayo ay maging malaya sa ating mga kasalanan. Tiniis niya ang lahat-lahat upang tayo ay maging malaya, mabuhay na mapayapa, at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bagamat tayo man ay mayroon ng pananampalataya sa Diyos, kay Kristo Jesus, pero hindi ito nangangahulugan na exempted na tayo sa mga pagsubok sa ating buhay. Sa halip, sa ating paglapit sa ating Panginoon, mas maraming pagsubok ang darating upang subukin ang ating pananampalataya. Pero sabi nga sa Book of James, dito napapatibay ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya ngayon po ang aking sharing ay nagmula po sa Book of Ephesians na kung saan, sabi nga dyan sa ating title na Made Alive in Christ, na nung tayo po, nung isang araw, nung napanood niyo po yung video ng mga nagdaang araw, tayo po ay naalangin ng prayer of acceptance na pagtanggap sa ating Panginoon, na siya na ang maghari sa ating buhay, na inaalay natin ang ating buhay sa ating Panginoon. At sa ating pag-aalay ng ating buhay sa Panginoon ay mahalaga po na naging matibay o maging matibay ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya ngayon po tayo po makapakinig ng audio Bible at ayan po natin na pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos. At mamaya po magkakaroon po tayo ng discussion, i-explain ko sa inyo bilang encouragement ang isang buhay na inalay na sa ating Panginoon.
Ngayon po, pakinggan po natin ang Book of Ephesians, chapter 2. Ikalawang kabanata. Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Subalit, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Naligtas kayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pananalig. Ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyo. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kahit walang dapat ipagmalaki ang sino man. Siya ang gumawa kung ano tayo ngayon. At sa pamamagitan ni Kristo Jesus, tayo'y nilalang niya upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo'y ipinanganak na mga hintil at di tuli ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag na mga tuli dahil sa ginagawa nila sa kanilang katawan. Noong panahong yun, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel at di saklaw ng tipang nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pinagkasundo niya tayo. Ang mga Hudyo at ang mga hintil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusang pawang mga utos at alituntunin, upang ang dalawang pangkat ay maging isang bayan na lamang at sa ganito'y maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang pangkat. Pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan. Sa inyong mga hintil na malayo sa Diyos, at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templong banal ng Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu.
Thank you, Lord. Magandang gabi po ulit. At ngayon po, sa ating pakikinig kanina ng Book of Ephesians, chapter 2, doon po naging malinaw sa bawat isa na sinasabi ni Apostol Paul na ang ating buhay po ngayon ay para na kay Kristo. Lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay nais ng Diyos na siya na yung masunod sa kanyang buhay. Nais ng Panginoon na tayo po ngayon ay makita na talaga sa atin yung pananampalataya na mayroon na tayo ngayon. At sinabi nga rin din po kanina na ang ating kaligtasan ay hindi dahil sa bunga ng ating mga gawa. Kaya wala dapat tayong ipagmalaki. Dahil madalas sakala natin, pupunta tayo sa langit pag tayo ay gumawa ng mabuti. Alam niyo po mga kapatid, hindi dahil sa gumawa tayo ng mabuti, kaya tayo makapasok sa kalaya ng Diyos. Of course, kailangan po ating gumawa ng mabuti. Pero, ang katotohanan po na ito, kung dahil sa ating paggawa ng kabutihan, kaya tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, hindi na sana kinailangan pang ialay ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak para lamang tubusin ang ating mga kasalanan. Pero dahil sa kahit na tayo ay gumawa ng mabuti, ay hindi makapatawad ang ating mga kasalanan, kinailangan ng Diyos ialay ang kanyang kaisa-isang anak para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti dahil tayo ay ligtas at nananampalataya at sumusunod sa ating Panginoon. Dahil ito ang nararapat. Nais ko pong ulitin. Hindi tayo gumagawa ng mabuti sa ating kapwa para tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Hindi. Gumagawa tayo ng mabuti dahil tayo ay may ligtas at merong ganap na pananampalataya. Dahil yun ang nagpapakita ng ating pagiging tunay na Kristiyano. Ang ibig sabihin po ng Christian para sa akin ito po ay Christ-like, Christ-centered. Na kung saan we are the salt and the light of this world, na ang church ang reflection ni Jesus Christ dito sa mundo. Kaya dapat lang po na ipakita natin sa ating buhay ang isang tao na sumasampalataya sa buhay ng Diyos. Kaya hindi natin pwede pagmalaki na mabuti tayong tao kaya tayo akit sa langit. Hindi po. Dahil sa kabutihan ng Diyos, kaya tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan. Sabi nga sa verse 4, sinabi dito na sabi diyan, subalit napakasagana ng habag ng Diyos. Napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Salamat, Panginoon. At sa verse 5, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Wow. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kaya tayo naligtas. Hindi dahil sa mabuti akong tao, hindi dahil sa mabuti kang tao, hindi dahil sa nagbibigay ka sa iyong kapwa at wala kang sinasaktan, o nagkakawang gawa ka, kaya ka maliligtas. Hindi. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay naligtas. At yung kagandahang loob na yon ay walang iba kung hindi ang kanyang pag-ibig sa atin na pinakita at pinamalas niya sa kanyang pag-alay ng kanyang kaisa-isang anak
na walang iba kundi si Kristo Jesus. Salamat, Panginoon. Ang hindi kayang gawin ng tao ay ginawa ng Diyos. Kaya kasi sinasabi ng ibang tao na kung totoong Diyos si Kristo, bakit niya hinayaan na siya ipako sa krus? Kapatid, ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Madaling ialay ang buhay ng isang tao, ang buhay natin, sa mga taong nagmamahal sa atin. Kaya ng isang tao mamatay para sa kanyang iniibig, sa kanyang pamilya, sa kanyang matalik na kaibigan. Pero, ang mamatay para sa iyong kaaway, ang mag-alay ng buhay para sa iyong mga kaaway, sa mga taong sumusuway sa iyo, sa mga taong nananakit sa iyo, ito'y napakahirap. At marahil walang tao na kaya mag-alay nito. Pero ang Diyos ay nagkatawang tao, isinilang sa mundong ito, nanirahan kasama natin para ipakita kung gaano kadakila ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang sariling buhay. By faith, we are being saved. Nang dahil sa ating pananampalataya lamang kay Kristo, kaya tayo naliligtas o naligtas. Kaya ang ating paggawa po ng mabuti sa ating kapwa, ito po'y bunga na lamang ng kabutihan ng Diyos na naranasan natin sa ating buhay. Kaya kapatid, ang Diyos ay mayroong plano sa iyong buhay. Ang Diyos ay mayroong plano sa bawat isa. At sinabi dito sa verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Kaya nga po sinasabi ko kanina, na ina-emphasize ko, pinipilit ko na, ini-explain ko sa bawat isa. Hindi tayo gumagawa ng mabuti sa ating kapwa para maligtas. Hindi. Kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, kaya tayo naligtas. At gumagawa tayo ng mabuti dahil tayo ay ligtas. Dahil kung ikaw ay ligtas at mayroong pananampalataya kay Kristo, ang Diyos ay sumasayo. Kaya kung ang Diyos ay sumasayo, dapat lamang na makita siya sa iyong buhay. Wala nang handog na pwede pang ialay maliban kay Kristo Jesus. Dahil siya lamang na handog na karapat-dapat para ialay sa ating mga kasalanan. Dahil siya ay walang kasalanan. Alam niyo po mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay walang pasuban. Ito'y walang tinatangi. Kaya sa oras na ito, nais kong sabihin sa bawat isa, mahal na mahal ka ng Diyos. One of the purpose of your life ay maranasan mo ang pag-ibig ng Diyos. Maramdaman mo ang pag-ibig ng Panginoon. Kapatid, napaka-boring, napaka-lungkot ng buhay nang hindi mo maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Of course, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig.
Ngunit hindi niya ito mapapadama sa iyo hanggat namumuhay ka sa iyong kasalanan at wala sa iyo si Kristo Jesus. Dahil maliban na tanggapin mo si Kristo Jesus bilang siya ang iyong Panginoon at tagapagligtas, hindi mo mararanasan ang pag-ibig ng Diyos ng lubusan. Hindi dahil sa gumagawa ka ng mabuti, kaya ang sabi sa may talata kanina, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong magawa. Hindi dahil sa mabuti kang tao, kaya ipapadama sa iyo ng Diyos sa kanyang pag-ibig. Hindi. Dahil siya ay mabuti. At wala nang ibang mabuti pa maliban sa Diyos. Ang ating pag-ibig, ang ating ginagawang kabutihan, ito lamang ay resulta ng kabutihan na ating naranasan sa ating Panginoon. Ito lamang ay response natin dahil naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kaya natin magpatawad sa mga taong nakapanakis sa atin. Kaya nating mahalin ang mga taong hindi kaibig-ibig dahil tayo mismo na hindi kaibig-ibig, na tayo mismo na makasalanan ay pinatawad at minahal ni Kristo. Ganon kadakila ang pag-ibig ng Panginoon. Ganon kadakila. At sinabi sa verse 9 kanina, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang maipagmamalaki ang sino man. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Wow! Thank you, Lord. Kung ikaw ay naranasan mo na magsuko ng buhay mo sa Panginoon at ngayon ay kayo punong-puno ng pag-ibig kaya minamahal mo lahat ng tao. Naalala ko ngayon testimony ng aming Mama Tessie nung community training pa sa missionary training program ng Christ of the Orient under Bishop Balana. Sabi niya doon, nung siya'y nabaptize ng Holy Spirit, lahat ng tao gusto niyang yakapin. Dahil naramdaman niya yung pag-ibig ng Diyos at siya iyak ng iyak. Dahil ang kanyang pong karakter ay napakatapang talaga. Pero nung naramdaman niya at naranasan niya ma-encounter ang Panginoon at buwaba sa kanya ang baptism of the Holy Spirit, siya ay na-filled ng pag-ibig ng Diyos at lahat during the service ay niyakap niya at pinamdam niya yung pag-ibig ng Diyos na nararamdaman niya. At nung wala na siya mayakap, kahit poste niyakap niya. Na hanggang matapos ang service, andun daw sa yakap-yakap niya yung poste. Hindi niya maintindihan pero talagang gusto niya kumbaga ipakita o iparamdam sa lahat yung pag-ibig ng Diyos na kanya nararamdaman. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mo kayang i-contain. Kaya yung mga tao na punong-puno ng pag-ibig ng Diyos, kaya nila magbahagi ng salita ng Diyos kahit kanino, kahit saan. Kaya nila sumunod sa ating Panginoon, ano man ang ipagawa ng Diyos. Naalala mo, nung ikaw ay bago pa lang o nung ikaw ay naranasan mo magsuko ng iyong buhay sa Panginoon, lahat, napaka-active mo sa church. At ngayon, naranasan mo na magsuko sa Panginoon kung ikaw'y bago pa lamang. Malamang, gusto mo nang umatay ng church service. Ganon kadakila ang Diyos. Pag pinuno ka niya ng kanyang pag-ibig, wow! Wala ka nang hahanapin pa. At sabi diyan, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Ano man ang katayuan mo ngayon, sabi mo, Pastor, ano ba naman itong buhay ko? Ang dami kong problema eh. Kapatid, huwag mong ituring na problema ang mga pagsubok. Inaalaw niya ng Diyos para tumibay ka at tumatag ka. At sa gitna ng unos at problema,
doon ka tatawag sa Kanya at mas lalo ka mapapalapit sa Kanya. Ang pagsubok ay nagiging problema lamang kapag ginagawa mo ito mag-isa at hindi mo sinasama ang Diyos. Nais ko pong ulitin, ang pagsubok ay nagiging problema lamang kapag ginagawa mo ito mag-isa o pinipilit mo itong lutasin mag-isa o lagpasan mag-isa nang hindi mo sinasama ang Diyos. Kapatid, isama mo ang Panginoon. God is everywhere. He is present everywhere. Kahit saan nandun siya. At ngayon kasama ko siya, ngayon kasama mo siya, at kasama natin siya lahat. Kasama natin ang Panginoon. At ngayon kapiling muli ng Diyos. Kaya sabi niya, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo, Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Wow! Hindi mo pa siya tinatanggap bilang iyong Panginoon, nakatakda na yung mga bagay na nais sa iyong ipagawa ng Diyos. And that is your purpose in life. Gawin yung mga bagay na ipapagawa sa iyo ng Diyos. Kung hinahanap mo ang purpose ng buhay mo, gawin mo ang pinapagawa ng Panginoon. Yan ang purpose ng buhay mo. Kung hinahanap mo ang kaligayahan, ang kagalakan, gawin mo ang purpose ng buhay mo, yung pinapagawa ng Diyos, papupuno ka ng kagalakan at kaligayahan. At doon mo nasabi na, I am content. Dahil ginagawa mo ang pinapagawa ng Diyos. Kaya nais kong ulitin to. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Kung ikaw man ay may narating sa buhay mo, kung ikaw man ay mayroon ng napatunayan sa buhay mo, that is all because of God. Hindi dahil sa matalino ka, magaling ka. Nakapagtapos ka ng pag-aaral, manager ka na sa iyong trabaho, it's all because of God. It's all because of Him. Ibalik mo sa Diyos ang papuri. At hayaan mo yung purpose ng buhay mo ay maganap sa iyo. Yun ay walang iba kung hindi inihanda na niya nung una pa man upang gawin natin yung mga bagay na mabubuting gawa. Wow. At alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, wala nang pinakamabuti pa sa buhay ng isang tao kundi ang ialay niya ang kanyang buhay sa kanyang Panginoon. Ang pinakamataas na posisyon o ang pinakamataas na lugar na pwede marating ng isang tao ay walang iba kundi sa paanan ng Diyos. Sa paanan ng Diyos na naglikha ng langit at lupa. Sa paanan ng Diyos na naglikha sa atin at pinakadakila sa lahat. Wow. Thank you, Lord. Ganon kadakila ang Panginoon. Kung hindi mo alam kung anong gagawin mo sa buhay mo, kung ito'y sinasayang mo lamang, kapatid, may plano ang Diyos sa buhay mo at nakatakda na yung plano na yon. Hayaan mo na maganap ito sa buhay mo. Ialay mo na yung buhay mo sa Panginoon. At kung inalay mo na yung buhay mo sa Panginoon naman, hayaan mo na na lubos-lubosin mo na ito. Sabi nga ng aking tiyuhin, si Pastor Boy, nung siya'y nag-speak sa aming church anniversary, si Pastor Boy Baldomaro, sabi niya, kung mamamatay ka lang din naman, mamatay ka na para sa Panginoon. Ialay mo na yung buhay mo sa Diyos. Why?
para talagang sulit ang buhay mo. Lahat tayo ay darating sa punto na hihinto ang tibok ng ating puso, maliban kung tayo ay maratnan ng Diyos na tayo ay buhay pa sa kanyang muling pagbabalik. Pero kung mawala din naman din tayo dito sa mundong ito, mas maganda na ialay mo na yung buhay mo sa Diyos. Hindi ko sinasabi na mag-resign ka sa trabaho pagkatapos mag full time ka sa ministry o sa simbahan o sa fivefold ministry gift. Hindi. At sinasabi ko, kahit nasa trabaho ka, hayaan mo mag-glorify ang Diyos sa buhay mo. Whatever you do it for the glory of God. Kahit anong ginagawa mo, gawin mo na para sa Diyos. Para hindi sayang ang ginagawa mo. Kung ikaw ay nagpapakasipag para sa pamilya mo, mas taasan mo pa. Mas magpakasipag ka para sa Panginoon. Dahil kalooban ng Diyos, mahalin mo ang pamilya mo. Tulungan mo ang pamilya mo. Kung ikaw man ay nag-aaral at tayo mo makagraduate, para sa pamilya mo, mas taasan mo pa. Mas naisip mo makagraduate at matulungan ang pamilya mo para sa Panginoon. Nang sa ganun, maluwalhati siya sa buhay mo at makita ng buong pamilya mo at lahat ng tao na kaya ka matalino, kaya ka masipag, kaya ka mapagmahal sa pamilya mo dahil meron kang Diyos na sinasamba. Yan ang mga mabubuting gawa na inihanda ng Diyos sa atin mula pa noong umpisa, na makita na ng lahat ng tao na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. At kung tayo ay magliliwanag sa lahat ng tao sa paligid na nadidiliman, masasabi nila, yung tao na ito, kaya sa ganyan, dahil meron siyang Diyos. Ang Diyos ay maluluwalhati sa buhay mo. Ang purpose ng ating buhay ay to glorify God in our lives. Si Kristo ay nagkatawang tao, nalirahan kasama natin, inalay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang ating mga kasalanan, nagtiis ng lahat ng hirap at sakit para luwalhatiin ang Ama dito sa lupa. Hindi lang para tayo ay ligtas, kundi para bigyan ng kaluwalhatian ng Ama dito sa lupa. Na makita ng lahat ng tao na si Kristo Jesus ay anak ng Diyos. At ganun kadakila ang pag-ibig ng Ama. Sa kanyang kamatayan sa krus, pinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. At dahil sa kanyang kamatayan sa krus, naniwala tayo sa ating Amang nasa langit na mahal niya pala tayo. Nakakala natin wala nagmamahal sa atin, pero yung pala, meron palang Diyos na nagmamahal sa atin. Na inaalay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. Wow, Lord. Kaya ng ibang tao, pag iniwan ka ng tao mahal mo, wala na nagmamahal sa'yo. Hindi. Iwanan ka man ng lahat, mahal na mahal ka ng Diyos. Iniwan ng Diyos sa kanyang trono na nagkatawang tao para ipakita sa'yo ang kanyang pag-ibig. Higit pa sa bulaklak na binigay ng manliligaw mo. Higit pa sa tsokolate na inaalay sa'yo na nanliligaw sa'yo ng boyfriend. Ganun ka kamahal ng Diyos. Kaya hayaan mo na yung mga mabubuting gawa na pinilala ng Panginoon para gawin mo, matupad sa buhay mo, kapatid. That is your purpose in life. Napakaganda. Kung ano tayo ngayon, ay gawa ng Diyos. Kung nasan ka man ngayon, alam niyo po, sabi ng ibang tao, Pastor, kung nasan ako ngayon, gawa ng Diyos. Andito ako sa kulungan ah. Andito ako sa may balig na karamdaman. Andito ako sa paghihirap.
Ibig sabihin ba gawa ng Diyos yun? Kapatid, nais kong sabihin sa ito. Kung meron tayong ginawang kasalanan, malaki ang pagkakaiba ng pagsubok at ng consequence. Ang consequence ay nagaganap sa ating buhay bilang dahil sa tayo ay mayroong nagawang pagkakamali. Kung ikaw may nasa balik ng karamdaman dahil mayroon kang sakit, dahil sa inabuso mo yung katawan mo sa pag-inom ng alak, bisyo, sigarilyo, kung ikaw man ay nakulong dahil mayroon kang nagawang pagkakasala, hindi yan dahil sa kalooban ng Diyos, kundi dahil sa pinili mo ito. Pero kung dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, inusig ka ng mga tao, at ngayon ikaw ay pinahihirapan o binilanggo dahil sa pagsunod mo sa Diyos, tulad na nangyari kila Peter at sa mga ibang apostol, ang tawag dyan ay pagsubok. Pagsubok sa iyong pananampalataya. Nasusunod ka ba pa rin sa Panginoon sa gitna ng mga pag-uusig? Pero kung totoo ang sinasabi nila sa iyo, kaya ka dumadanas ng hirap, hindi yan pagsubok. Yan ay consequence. At kailangan mo itong harapin. At ang kasalanan ay nangangailangan ng repentance. Paghingi ng tawad. Lumapit ka sa Diyos at humingi ka ng tawad at patatawarin ka niya. Kaya ngayong gabing ito, nais ko encourage ang bawat isa na hayaan natin na tayo ngayon ay mabuhay na para sa ating Panginoon. Made alive in Christ. Hayaan na natin na tayo ay magliwanag. Ibig sabihin pa ng pagliliwanag, yung makita yung glory ng Panginoon sa ating buhay. Makita yung kanyang kabutihan, yung kanyang pag-ibig. Hayaan na po natin na makita ng lahat ng tao ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Hayaan natin na maluwalhati ang Panginoon sa ating buhay. Napakadakila ng pag-ibig ng ating Panginoon. Napakadakila. At dahil sa kanyang ginawa, tayo ay napatawad ng ating Amang nasa langit. Kung tayo ay sumampalataya kay Kristo Jesus. Napakabuti ng Diyos. Tingnan niyo po ito. Sa verse 19. Sinabi dito, sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos. Kung hindi mga kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Wow! Kasama tayo sa pamilya ng Panginoon. Sa kanyang bayan, sa kanyang mga hinirang. Verse 20, tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyon na inilagay o pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panakulan, panulukan ay si Kristo Jesus. Jesus is the rock of our salvation. He is our foundation. Siya yung pundasyon, siya yung bato na ilagay ng ating Diyos para sa atin. Para maging matibay ang ating pananampalataya. Kaya mga kapatid,
Pinahali na tayo ng lubos ng Diyos kung tayo nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Kaya ngayong gabi po ito, iniingkayos ko yung bawat isa. Mabuhay tayo para kay Kristo. Kung ikaw man ay naranasan mo na maglingkod sa Panginoon at tumalikod ng lamig, dati kang nasa worship team, dati kang nasa may youth, o kung ano pa man, mga ministry, sa loob ng simbahan, ano man ang iyong kinabibilangan na church. Basta ito'y tunay na simbahan na nagtuturo patungkol kay Kristo bilang siya ang Panginoon, tagapagligtas at anak ng Diyos. Hayaan mo na manumbalik ka dito at maglingkod ka muli sa Panginoon. Kapatid, hindi pa uli ang lahat. Ialay mo muli ang buhay mo sa Diyos. At kung ikaw naman ay hindi pa naranasan na ialay ang buhay mo sa Panginoon, ngayong gabing ito, ako muli mag-pray ng prayer of salvation o acceptance. Tutulungan ka namin, tutulungan kita na manalangin. At mula sa iyong mga puso, aminin mo na meron tayong pagkakasala. At kailangan natin ng kaligtasan. At ito'y matatagpuan lamang. Walang iba kundi kay Kristo Jesus. Kaya, sa bawat isa po na nais lumapit sa Panginoon, sa bawat isa na nais isuko ang kanyang buhay sa Diyos at muling mag-commit, na nais mo ng si Kristo na mabuhay sa iyo, hindi na yung iyong mga lumang pagkatao. Hayaan mo na i-usher kita, tulungan kita. At napakasimple lang, kailangan mo lang tanggapin na tayo'y makasalanan at nangangailangan ng kaligtasan. At i-declare natin manampalataya tayo na si Kristo ay anak ng Diyos at siya'y namatay para sa ating mga kasalanan at sa ikatlong araw, siya'y nabuhay na muli. At sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sa Book of Romans, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Kristo Jesus ay Panginoon at buong puso ka mananampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kaya ngayong gabi pong ito, iniingkayos ko po yung bawat isa. Tayo po'y manalangin. Galing sa ating puso, tayo lumapit sa Diyos. At sabihin mo po sa iyong mga labi ang mga salitang ito. Panginoon, sa oras na ito, ako'y lumalapit sa iyo. Inaamin ko na ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong kaligtasan. Hinihingi ko po ng tawad ang lahat ng aking kasalanan. Patawarin mo po ako. At nananampalataya po ako na ikaw, Kristo Jesus, ang aking Panginoon at tagapagligtas, na ikaw ang kaisa-isang anak ng Diyos, namatay para sa aking mga kasalanan, inilibing at sa ikatlong araw ay nabuhay na muli. Salamat sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Pumasok ka sa aking puso, sa aking isipan, at ikaw na ang maghari. Maluwalhati ka sa aking buhay. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa bawat isa na nanalangin. At ngayon po, nais ko po ipag-pray naman kayo
upang patuloy kayong gabayan at ingatan ng Panginoon at bigyan ng matibay na pananampalataya bilang mga anak ng Diyos. Panginoon, sa gabing ito, dalangin ko po sa bawat isang nanonood ng video na ito, sa bawat isa na lumapit sa iyo, humingi ng tawad, at nanampalataya na ikaw ang aming Panginoon, tagapagligtas sa aming Panginoong Jesucristo. Dalangin ko po, pagpalain mo sila, patibayin mo kailang pananampalataya, at patuloy mo silang ilayo sa tukso at lahat ng gawa ng kaaway. Hayaan mo po maging matibay ang kanilang pananampalataya sa iyo. Hindi ko po inihiling na mawala ang mga problema o pagsubok. Bagkus, ang dalangin ko po, sa gitna ng problema at pagsubok, sila ay tatawag sa iyo. At sinabi mo sa iyong salita, ang lahat ng tumatawag sa iyo ay maliligtas. At walang sumasampalataya sa iyo na mapapahiya. Kaya Panginoon, dalangin ko po, patuloy ka nilang makita na kasama nila. Buksan mo ang kanilang espiritual na mata ng may pananampalataya upang ikaw ay lubusan nilang makita na kumikilos sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo sila at gawin mong patuloy na nagtatagumpay. Paluwalhati ka sa kanilang mga buhay at patuloy mo silang ingatan. Sa iyo ang kadakilaan at tanging sa iyo ang kapurihan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po. At sa gabi pong ito, ini-encourage ko po yung bawat isa na tayo po ay patuloy na lumapit sa Panginoon. At ngayon po na inalay niyo ng inyong buhay sa Panginoon, hayaan niyo po na patuloy ang Diyos na maluwalhati sa bawat isa. At salamat po sa bawat isa na nanonood ng video na ito. Salamat po sa inyong prayer at hayaan niyo po na patuloy na tayo po'y lumago sa ating pananampalataya at patuloy natin makita ang purpose ng Panginoon sa ating buhay. Kapatid, ano man sabihin sa iyo ngayon ng kaaway, kung ikaw ay buong puso na humingi ng tawad sa Diyos, sasabihin ko sa iyo ngayon, pinatawad ka ng Panginoon. Maaaring ang mga ibang tao ay makita kanila na ikaw pa rin yun. Palamura, palainom, o paganto, o kung ano pa man. Pero kung tunay ka na humingi ng tawad ngayon sa Panginoon, iwasan mo na yung mga maling gawain. Iwasan mo na yung mga kasalanan. Takbuhan mo ang mga kasalanan. Huwag ka lumapit dito. At pagkatapos, hayaan mo na makita nila sa iyo ang Panginoon at ikaw ay panibago na nila. Maraming salamat po sa bawat isa. At salamat po kay Darlene Salonoy na nanood ng video at sa bawat isa po na nag-share. Sa lahat po ng tumulong sa akin para maayos ko po ang pagla-live streaming. Maraming salamat po sa aking asawa na nasa likod ngayon ng camera at patuloy na nagsusupport. Kay Pamela Bandores, salamat. At maging sa buong team ng Leaders Ministry ng aming church, maraming salamat sa inyong pagtulong. Maging sa aming mahal na pastora. At hayaan niyo po na patuloy tayong manood ng mga video na kung saan tumutulong sa atin na lumago spiritually. Dahil sa panahon po ngayon ito po ay napakahalaga na lahat tayo ay patuloy na lumapit sa Diyos. Patuloy natin makilala ang Panginoon. At kami po ay mayroong YouTube channel at nakalagay po sa description dyan ang aming YouTube channel, kaya pwede po kayo mag-like and mag-subscribe
Kaya niyo po na patuloy tayong magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Magkita-kita po ulit tayo bukas at maraming salamat po. God bless po, and to God be the glory. Muli ako po si Pastor Mark, and good night po.